Daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat salit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo. Alay ng bawat pintig, alay ng bawat paghinga, alay sa'yo. Magandang araw po sa ating lahat! Magandang araw po! Hello po? Magandang araw po sa ating lahat! Hello po! Our God is good. Amen? Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, God is good to you. Yan. Totoo po yan. Kahit na may pinagdadaanan po tayong lahat, hindi po nagbabago ang salita ng Diyos that He is good. Amen? And meron pong reason why we are here today. Hindi po accident na nandito tayo. Hindi lang siya basta nakasanayan natin. There is a purpose why we are all here today. Nandito po tayo, nakikinig tayo at present po tayong lahat. Kaya praise the Lord dahil nandito tayo for a purpose. Sino po sa atin ang may hininga? Ano pong sabi sa ating verse dyan? Tungkol sa may mga hininga. Sa Psalm 150 verse 6. Sige po, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Ano pong sabi sa mga may hininga? Anong dapat daw pong gawin? Praise the Lord. Yung una lang. Yung una lang. Yan. Praise the Lord. Praise the Lord. 2 beses po sinabi sa isang verse. Ano pong ibig sabihin nun? May emphasis. Praise the Lord. Praise the Lord. Huwag po nating kalimutan yun. Ano pa pong sabi sa susunod na verse? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Sino po ang may mouth? Amen. So ano po sabi? Anong dapat daw pong gawin sa mouth natin? Bless the Lord. Kailan daw po? At all times. Meron po bang exemption? Wala. So, included po yung ngayon. Kasali po yung ngayon. Ibe-bless natin si Lord ngayon. Bukas po, ibe-bless natin si Lord. Amen. Sa susunod po, ibe-bless natin si Lord. Amen. At all times. Pero hindi po natapos sa at all times. Sabi po sa susunod, His praise shall continually be in my mouth. Ibig sabihin po ng continually ay hindi po natatapos. Kung paano pong dumadalo yung tubig sa river. Sino po nakita na ng Marikina River? Nauubos po ba yung tubig doon? Hindi po, di ba? Ganon din po yung praises sa ating bibig. Continually. Sabihin nga po natin, continually. Amen. Sige po, meron pa po tayong verse. Sige po, sabay-sabay po tayo dito. Psalm 9 verse 1. 1, 2, 3, go. To the chief musician, to the tune of Death of the Sun, a psalm of David. I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your marvelous works. So ito po yung praises, yung marvelous works po ng Diyos, yung patuloy nating sasabihin. Paano kung hindi natin feel? Paano kung malungkot tayo?
Paano kung busy tayo, ang dami nating problema, anong gagawin natin? Ano pong sabi sa susunod pang verse? Lahat po to galing sa Bible, ha? Psalm 103 verses 1 to 2. Psalm 63 pala. 1 to 3, go. Because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Thus, I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. Di ba po? Yung loving kindness po ng Diyos ay better than life, better than yung buhay po natin. And sabi pa po sa isa pang verse, sa Psalm 103, verses 1 to 2. Sabay-sabay po tayo, doon na lang po sa bless. 1 to 3, go. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So kahit na po may mga pinagdadaanan tayo, the Bible tells us to bless the Lord. And wag daw po nating kakalimutan lahat ng benefits ng Diyos. Amen? Kaya po, ngayon pong araw na ito, ngayon pong narinig po natin yung mga word ni Lord, let's bless the Lord. Let's bless the Lord. Sabihin mo nga po sa katabi nyo, let's bless the Lord. Let's bless the Lord. Wala pong nakatayo lang dito sa church na to. Lahat po tayo magpupuri sa Panginoon. Hindi po tayo mahihiya. Amen? Kaya tayo po tayong lahat. Can we bless the Lord? Let's worship Him. Hallelujah! We praise you, Lord! Glory, 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 glory! Woo! I'll praise in the valley, I'll praise on the mountain, I'll praise when I'm sure, and praise when I'm doubting. Let's sing. I'll praise when I'm praise when I'm surrounded. Yes, Lord. Yes, Lord. Praise in the waters. Amen. And as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Amen. Praise the Lord, oh my soul. Isa pa. I'll praise in the valley, I'll praise on the mountain. Kahit saan po tayo, let's praise the Lord. I'll praise when I'm sure, and praise when I'm doubting. Yes, Lord. I'll praise when outnumbered, and praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies. Woo! Amen. Let's declare. And as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, church. Praise. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, and I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. Oh, yes, Lord. My praise is a weapon. It's more than a sound. It's more than a sound. More than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. Amen. And as long as I'm breathing, I've got a reason to
Bless the Lord. Don't stop. Don't stop. Worship the Lord. Worship the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Glory, 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 Lord. Oh, we Hallelujah. praise you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Church, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi porket alam natin magsuslow na, titigil na tayo. Sige po, just bless the Lord. Just bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Sige po, bless the Lord. Don't just stand there. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Oh, you are good, Lord. You are good. You are good. Woo. Oh, we give you We glory, praise Lord. you, God. King of You kings are and worthy Lord to of be lords. praised. You are worthy to be praised, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh Lord, you are good. You are good. You are good. You are good. And we will tell of your wonderful works continually, Lord, continually, continually, never-ending praise, never-ending praise, never-ending praise, because you are good. You are God, and you are worthy, Lord, worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Hallelujah. 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 God, break us free from our notion of worship. Break us free, Lord, sa program na indebted in our minds. And help us, Lord, to just experience you today. Help us, Lord, to just encounter you today, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. You dwell in the praises of your people, Lord. You dwell in the praises of your people, and we know you are here. Thank you, Jesus. You are good. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord and fix our eyes on Him. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. Love you so much. Yes, Lord. Jesus, love you so much. Once again, awitan natin ang Panginoon. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much.
a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Say, love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Once again, let's sing to the Lord. I love you, Lord, Awitin natin ang Panginoon. and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. And let it be a sweet, sweet sound in your ear. Take joy, my King. Take joy, my King, in what you hear. And let it be a sweet, sweet sound in your ear. Jesus. Jesus, Oh, Jesus, hallelujah. Jesus. We bless you, Jesus. Holy, holy, holy Lord. Let's worship the Lord. We give you glory, Lord. Exalt thee. So thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh, We exalt thee. and I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh, we exalt May we you, hear all Jesus. the women exalt the Lord. Oh, yes, we exalt you, Jesus. I exalt
exalt you, Lord. This time, all the men say, I exalt thee. I exalt Yes. thee. Just lift up the name of the Lord. Lift him up. Lift him up. I Lift him up. exalt thee. He's worthy to be praised. Hallelujah. I exalt thee. With one voice. Hallelujah. Say, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, hallelujah. And I exalt thee. I exalt. Yes, Lord, you are worthy to be praised. Hallelujah. Oh Lord, say I exalt thee. Woo! And I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. For the last time, let's say, and I exalt thee. Oh yes, we exalt you, Lord. I exalt thee. Glory, 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 Lord. I exalt Holy, holy, holy Lord. We give you glory. Hallelujah, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We give you praise. 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 Hallelujah. 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 Yes, Praise you, Jesus. Lord. Thank you, Praise Lord. Jesus. Amen. Jesus, Hallelujah. Jesus, Jesus. Our God is alive. Hindi po useless tong ating pag-attend sa church, hindi useless yung pagpupuri natin because buhay po ang Diyos na ating sinasamba. Hallelujah. At dahil po doon, makakapanalangin po tayo na may kumpiyansa. Marami po mga nagkakasakit sa atin lately. They had the flu, coughs, colds, at marami po na ospital. Hindi po marami, kundi there are few people po na na-hospital. At marami po nagpapalaboratory test at lumalabas sa mga test po nila iba-ibang klaseng sakit. And some of them are life-threatening, some of them are really serious sicknesses. Pero alam niyo po ba, gusto tayong patikimin ng Diyos ng kanyang glory by healing our bodies. Amen. Amen. Yep. Amen. Totoo naman talagang ang ultimate healing na pag makasama na natin ang Panginoon. Pero dito po gusto niya tayong patikimin nun. So we will declare that today. And also, we'd like to use our lips by praying for Israel right now. For those of you who have no news about Israel, what's happening, this early morning, I was awakened by the Lord. Hindi na ako makatulog at 3 o'clock in the morning. And I browsed the news and I was able to see Amir. Si Amir po ang talagang
live po yan. And medyo late lang ako na isang oras dun sa news niya. And sabi niya, it was devastating. Because the two gates ng Israel, boundaries ng Israel, 2 gates nila, na-crash na po ng Hamas ba yun? Tawag din sa group na yan. Hezbollah. Nagkakampihan na nga po. Lahat na may kaaway sa kahit magkaaway sila, nagkakampihan. And that's happening sa Old Testament. So, pag nakita nilang successful, makikiride din yung iba dyan. So, na-destroy na po yun. And these armies po, nakalaban na Israel, ay nakapasok na po sa mga pamilya ng mga Hudyo. At talaga pong kinakatok sila. Akala nila mga Israeli soldiers, yung pala mga kalaban na po yun. At they killed the families. Ang sabi po ng defense troop leader, spokesperson kanina, just 1 hour ago, late din ako ng konti. Sabi niya, unprecedented daw yung dami ng namamatay. Kasi ano po ang Israel talagang magaling po sila sa warfare. And ngayon lang sila nakakita na maraming namamatay nilang soldiers. Nabibreak po yung heart ko talaga. Pero pinapayagan ng Lord mangyari. May mensahe para sa Israel. Kasi hindi sila lahat talaga naniniwala sa Messiah, kay Jesus. Kahit na alam naman sa history na sa kanila dumaan si Jesus, pero they don't believe in Jesus as their Messiah. So, yun po yung kailangan natin panalangin kasi pati daw bata pinapatay, wala. They don't care. At ipapalangalandakan po sa kalye. Sa kalye pinapangalandakan yung matatanda na dinidestroy nila, pinapatay nila. Pinapangalandakan talaga, hinihila daw yung mga katawan ng mga matatanda. Oh God, have mercy on them, on Israel. And let's pray for them right now. Let's pray together. Oh, hallelujah, Lord. We are coming to you, Lord, with confidence. Una-una po sa mga kapatiran naming may sakit, Panginoon Diyos. Salamat po kasi tinapos niyo na po sa krus ng Kalbaryo. At patuloy po ang aming pananampalataya na ikaw pa rin na nagpapagaling. Sinabi po niyo yun By the stripes of Jesus, we are healed. So raise them up, Lord, from their sick beds, oh God. And let them serve you with the last breath nila, Panginoon, bago ka dumating. Paglilingkuran nila kayo, Panginoon, like never before. Heal them miraculously, oh God, right now. Sa mga bloodstream nila, Panginoon Diyos. Yung mga dumadaloy, Panginoon, sa kanilang organs, Panginoon, ay pakilinisin mo, Panginoon Diyos. Yung parang may sirang mga organs, merong mga hindi nagfa-function na maayos. We speak, Lord, ayos na functioning ng mga organs na ito in Jesus' name. From the top of their head to the sole of their feet. Thank you, Lord. And we raise up to you, Israel. Lord, kahabagan niyo po sila, Panginoon Diyos. Let your divine intervention, Panginoon, happen, O Lord. Makita nila at makikita ng lahat, Panginoon, ang global impact po ng inyong presensya at intervention sa pagtulong po ninyo sa Israel. Kung ano man lesyon na binibigay mo sa kanila, so be it, Lord. And I just pray that there will be shalom, Lord. Shalom, Lord. We pray for the peace of Jerusalem. Pray for Israel. Lalo na po yung mga namumuno, Panginoon Diyos, bigyan niyo ho sila ng banal na takot sa inyo and supernatural wisdom, Lord. And let the Israelites, Lord, bow their knees before you, Lord. As we are also praying for them, the whole nation is praying for them also, Lord. Salamat po. And thank you, Lord, sa mga lumalaban po sa Israel. Salamat na po sa mga patuloy na salvation na naririnig naming balita na sila rin po nakakilala na rin sa Panginoong Yesus. Salamat po. Kasi alam naming mahal nyo rin po sila. And use, Panginoon Diyos, yung mga kababayan din nila na mawin din po sila, Panginoon Diyos. Thank you, Lord. You are not done yet with Israel as you are not done yet with the Philippines. Maraming balitang hindi maganda sa Pilipinas, pero Lord, we have hope in you, Lord, that the fear of the Lord is the beginning of wisdom, lalo na sa aming mga national leaders. And let righteousness prevail po sa aming bansa. Salamat po, Panginoon. At sa aming pananambahan ngayon, as papakikinig namin ng salita ng Diyos, open wide our hearts and minds and ears. And I pray that we will be able to apply what
we will hear from you today. Thank you po. Gamitin niyo po ang inyong servant, Panginoon Diyos. Basbasan po niyo siya. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa gagawin mo ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Amen. We may be seated po. Amen. Isa pa nga pong malakas na palakpak sa ating buhay na Panginoon. Ayan. Amen. So, full house po tayo. Sige po, meron pa po mga spaces dito sa harapan. Yan. Welcome po sa Marikina Foursquare Gospel Church. Pakitignan nyo nga po yung katabi ninyo. Paki-welcome nyo naman po sila. Yan. Bigyan nyo naman po ng isang magandang ngiti. Yan. So, welcome sa Marikina Foursquare Gospel Church. We are the church that follow Christ and make followers of Christ. So, dapat po, kabisado na natin yan. At welcome din po sa inyo sa ating live stream na nanonood po ngayon. So, gusto ko lang po i-recognize, baka po meron tayong bisita ngayong umaga, ngayong araw na ito. Meron po ba? Sige po, kahit saang area na po, taas lang po kayo ng kamay. Bisita, nagdala ng bisita, walk-in, kung ano man po, basta first time po ninyo. Meron po ba bisita ngayong araw? Meron po ba? Okay, wala. Ngayon po, sa atin pong mga regular na, magdala po tayo ng bisita para magbigay din po tayo ng impact sa kanila. So sa susunod na linggo, mag-bring po tayo ng visitors. Okay, para po naman sa ating mga live streamers, kung kayo po ay first time nyo pong napadpad sa live stream na ito, type nyo lang din po dyan sa comment section, I am new here, so that we can connect with you din po. At sa mga regular nang nanonood ng ating live stream, type nyo din po yung pangalan ninyo at yung mga kasama nyong nanonood. Para alam naman po namin na may mga nanonood ng live stream. Okay lang po ba yun? I-type nyo po doon yung mga pangalan nyong lahat para nakikita din po namin. At encourage din po kami dito sa live audience natin. Okay, punta na po tayo sa ating mga announcements para sa lahat po ng mga nagpagawa ng QR codes. Huwag nyo naman pong iwan yung QR code ninyo para meron tayong express na pag-akyat sa taas. Para hindi na po kayo nagsusulat kasi pipila pa po kayo, para mas mabilis, papakita nyo na lang yung QR nyo, i-scan na lang po. Ngayon, kung meron po kayong pinagawang QR code, tas hindi nyo pa nakukuha, punta lang po kayo sa tech area natin, kunin nyo po. Claim nyo po, sayang po yun. At kung sakaling wala pa kayong QR, pwede rin po kayo mag-request sa likod. Okay po ba? Okay. Next announcements, sino po dito ang, kagaya ng tanong kanina ni Pastor Nolan, sino po ang mahilig magluto? Taas ang kamay. Yan. Yan. Sige po, wag po kayo mahiya. Mahilig kayo magluto. Gift yan ng Panginoon. Meron po ba mahilig magluto? Yan. Hindi po kami makikikain. Wag po kayo mag-alala. Yan. Taas ang kamay. Mahilig magluto. Sino po ang mahilig mangapit bahay? Ayan. Magkakaalaman tayo. Mahilig mangapit bahay. For the Lord naman. Yan. Meron po ba? Yung gustong-gusto nyong gamitin, yung gift ninyo, yung pagiging charming ninyo sa pagpunta sa iba't ibang lugar. Yan. Meron po tayong ministry opportunity na helps team. Ano po ang ginagawa ng helps team? Ito po ang team na nagpupunta sa mga communities natin para tumulong sa panahon ng mga sakuna. Kunyari, meron pong baha or merong sunog. Hindi po kayo papupuntahin doon sa baha mismo at saka sa sunog. Pagkatapos naman po, tumutulong po tayo. Alam niyo po ba, mabalad po tayo dahil ang church natin ay tumutulong sa ating community. At kung gusto niyo pong maging bahagi ng pagtulong na yon, meron po tayong helps team na nag-encourage po sa inyo na maging bahagi. Paano kayo makakatulong? Sa inyong pagluluto, yung charm ninyo, gamitin ninyo, pwede po tayo magpunta sa community, bibigyan natin ng encouragement, yung mga nasusunugan, bibisitahin natin sila, tutulungan natin yung mga nababahaan. Kung kayo din po ay mga UFM, magaling kayo sa pagkakarpintero, pwede rin po dyan. Kung may experience po kayo sa mga social engagement na mga ganyan, perfect po ito. At lalo na po kung kayo po ay mga marunong naman pong mag-counsel kahit papano. Estudyante kayo ng psychology, counseling, o kahit matagal na po kayo, pwede rin po dito. So sa helps team, kung interesado po kayo dito, puntahan nyo lang po yung mga pastors natin, mga leaders natin, sabihin nyo lang po.
Tapos magkakaroon po tayo ng bootcamp. Paano po yung bootcamp? Meron lang po tayong mga pag-uusapan. Ano ba yung gagawin nating proseso? Kung sakali nga po, wag naman po sana, pero kung sakaling magkaroon ng mga ganitong pangyayari. Sunog, baha, paano tayo makakatulong bilang isang church? Kasi tayo nga po ay nagbibigay ng community impact. Tama po ba? Okay, so encouragement po yan sa inyong lahat. Okay, next announcement. Sa October 22 naman po, para sa mga kabataan, isang sigaw nga po. Yan. Sa mga kabataan, meron po tayong October Praise sa October 22. So ito po ay worship fest. So masaya po ito. Ito po ay pwede naman tayong mag-invite ng ating mga kaibigan. So alam ko po ito ay magiging divisional activity din. So save nyo na po yung date, October 22, October Praise. At sa atin pong mga gusto namang pong mag-join sa ating WLT, meron tayong auditions na ginagawa every 9 o'clock to 10 o'clock sa buong buwan ng October. Magpaiwan lang po kayo dito, magsabi kayo sa anyone na WLT member para po magsabi ng interest ninyo sa audition. Every 9 to 10 din po, ginaganap ang UFW Tea Time at UFM Kapihan. So kung kayo po ay adult woman, adult men, mag-join po kayo para maka-fellowship nyo po ang inyong mga kasamang UFM at UFW. At next Wednesday, Faith Night po ulit. Parang wala namang sumasagot. Sa Wednesday, Faith Night po ulit. Yan, 6:30 p.m. So balik po tayo ng Faith Night sa Wednesday. At ngayong buong buwan, meron po tayong sineselebrate na Pastor Appreciation. Ngayong araw po kay Pastor Nolan, Pastor March next week, then Pastora Glo and Pastora Kay sa October 29. And bago po ako umalis dito, bigyan lang po namin kayo ng konting preview. Ano po ba yung ginawa nating appreciation sa ating mga teachers nung nakaraang linggo? So watch this video and thank you po.
Chance. Ako na, may change po na nangyayari. Passion po sa pagtuturo. Kahit aalis ako, dapat babalik. Hanap-hanap po pa rin pagtuturo. Nakapalan. Mag-share din kami ng mga nalalaman natin sa yung mga personal natin. Kasi ganyan po nakaka-amaze lang din sa Lord is yung strength na binibigay sa atin every class. Kasi yun na yun kasi parang alam nila very good kasi sa church. Importante sa lahat. Kilala nila si Lord at mas eager sila na makilala, malaman pa kung ano yun. Mga ginawa ni Jesus. Lalo na yung mga bata kasi gusto nila kung ginawa ni Jesus. Praise the Lord po kasi kita ka namin. At ma-apply naman po nila. Yun naman po yung pinakamas. Salamat sa inyo. Na sana ko yung pag-makilig. May na-apply po nila yung mga. So ano nga yung ano? Always keep coming back because they're happy. They're happy. Meron pa namang buling sila kasi nagsarap lang ng training na napapansin mo yung ginagawa. One good thing na nagiging effective sa yung ginagawa ay kapag nakikita ko yung bata na may may ako. Again, on behalf of the salamat. Thank you, teachers. Yan, praise God po ulit sa buhay na ating mga teachers dito sa church. And before po ako pumunta sa pag-challenge about our tithes and offering, gusto ko lang po mag-share ng short testimony ng goodness ng Panginoon po sa aking buhay. So kung friend ko po kayo sa Facebook, feeling ko nakita niyo yung story ko about yung sa aking paggising or sa pagtulog. Sige, sa pagtulog muna. Sa pagtulog po na, siguro, start po kasi ng year, parang nagkakaroon ako ng struggle po talaga sa pagtulog ng dire-diretso. So, hindi ko po alam kung bakit. Pero parang, sige, okay lang, ganyan. Tapos, minsan, syempre, naghahanap po talaga ako ng diretsong sleep. So, nagpe-pray ako kay Lord. Pero nitong mga recently, parang di ko na siya napansin. Parang hinayaan ko na lang. Siguro ganun. Until such time, yun nga po, nag-story ako about it, nagising ako na, as in no joke po pagmulat ng mata ko, na-realize ko, hala, hindi ako naabala sa pagtulog, dire-diretsong 6 na oras. Tapos talagang nag-thank you po ako kay Lord agad. Kasi nga, yung hindi mo naman siya pinagpe-pray ng talagang lagi-lagi, pero nandoon pa rin po yung blessing ng Panginoon. And siguro lang po everyone, kasi minsan or madalas po, ang nare-recognize lang natin na blessing ng Panginoon is kapag yung malalaki, yung mga grand, or for example, sa finances natin, yan talagang naano agad natin si Lord. Or minsan, yun nga po, sa health natin, pag gumagaling tayo. Pero yung mga ganong little things na hindi po natin nanonotice, binibless din po tayo ni Lord. And ayun, sana po hindi natin makalimutan or ma-overlook yung blessing ng Panginoon sa ating buhay. And to challenge everyone, si Lord po, or giving our tithes and offering is also a way of honoring and worshiping the Lord. Kaya po, wag nating isipin yung bibigay nating percentage ng ating mga resources, kasi si Lord naman po is very good po talaga. He's a good God sa atin. Kaya continuously tayong ibe-bless. And yan po, let's all pray po para sa ating tithes and offering. Pwede pong itaas natin ating mga envelopes. Yan. Send yung mga ushers din po. Okay, let's pray. Lord Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord, sa resources na meron po kami sa trabaho, Panginoon, sa business na meron kami, and even sa mga allowances na nare-receive namin. We praise you, Lord, kasi alam namin na biyaya niyo po ito sa amin. So ito pong ibibigay namin, Panginoon, sa inyo.
Tanggapin niyo po to Panginoon, because this is also our way of showing you how we honor you and we worship you. And may we also give this with happy hearts, joy in our hearts, because we love you, Lord. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Yes. This is Marikina Foursquare Gospel Church. Ang atin pong palayaw ay J-Clam, Jesus Christ, Lord of the Ages Ministries. Huwag pagkakamala na Jesus Christ, Lord of the Aged Ministries. Hindi lang po ito pang matanda ang iglesia natin. Lord of the Ages Ministries. Pero isa po sa plano na binubuo po natin sa building na ating itatayo, na kasama na po yung kabilang property natin. Atin po yung kabila, yung hardware. Pag naayos na po lahat, ay nawa sa biyaya po ng Diyos, ay magkaroon ng elevator to. Yung nag-iisang Foursquare Church sa buong Pilipinas sa elevator. Kasi, bakit kamo? Kasi tumatanda na ang mga tao dito, kailangan na talaga ng elevator. Amen. Nag-birthday pa si Kuya Bob. Kaya happy birthday, Kuya Bob. Alright, so salamat. Patuloy niyo isama sa prayer po, ha. Kahit halimbawa, mawawala na po kami matatanda dito. Siyempre yung papalit, di ba? At least hinanda namin ang building na ito para sa susunod na henerasyon. Gusto niyo ba yan? Mga young people? Okay, mga young people, para sa inyo itong building na to later on, or po. At ibig sabihin nun, pag nagtrabaho na kayo, huwag niyo kalimutan mag-tithes, ha? Kasi para magpatuloy yung gawain, di ba? Okay po. I am tasked today to introduce our speaker. Our speaker for today has a far-reaching global impact sa community na meron po siya. Why? Because she works as handling people in an architectural company. Ano po? Ang galing lang ng pabor sa kanya ng Panginoon na kasi ang mga bossing po niya ay international. Okay. So kung ano man, nag-visit minsan yung mga boss niya po, and I rejoice with her because siya po ay pinapaboran ng Panginoon. Binibigyan ng karunungan kung kailan kailangan niya ng karunungan. At lumalabas yung mga counseling skills niya kasi tao ang hinahawakan. So kailangan mong maging maayos sa pananalita sa kanila. And I thank God because our speaker today ay ganun din sa kanyang pamilya. Nagiging model din po siya sa pamilya niya on how she becomes a counselor sa kanyang pamilya bilang ate nila. At sa kanyang ministry dito din po sa church, handling UFW na mga care circles. Without further ado, let's welcome Sister Esther Simon. Yeah. Available po siya sa pwede pa. God bless you, my dear sister. Ang microphone niya, ito na ba? Sige. Amen. Praise the Lord. Yan. Thank you po, Pastora Kay, sa napaka-gandang introduction po. Okay. Lalo yung last line na in-announce niyo po. Ay, hindi po. Baka may magalit po na anak. Nakikinig. Ayaw niya po yun. Amen. Praise God. Nagpapasalamat po muli ako sa Panginoon sa pagkakataon na makapagsalita muli sa harapan po ninyo. Okay. Ngayon po, last quarter of the year, ang topic po natin, o yung series po natin ay Far-Reaching Global Impact. Tama po. So nag-start po yan last week. Sinare po ni Pastor Nats. Nadudulas ako Pastor Nats. Pastor na talaga siya. Pastor Nats, last week, yung model in, doctrine. Yan. Kung saan sinare niya po, kung paano dapat sinashare natin yung faith natin, yung doctrine natin, with hope to other people and not fear. Okay? So this Sunday po, ang topic natin is the model in speech.
sa pananalita, paano tayo makakipag-usap, how we communicate, o ano mga lumalabas sa mga labi natin. How do we model in speech? Whether you like it or not, we are all models. Model po tayong lahat. The moment we receive Jesus Christ in our hearts, naging Christian po tayo, we become models. Okay? Model po tayong lahat. Models for Jesus Christ. Ang series po natin, actually, this month has only one verse. O, lahat po yan. Concentrate po yan sa isang verse. So 1 Timothy 4:12, sabi po dito, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Yung Book of Timothy po ay sinulat ni Paul para kay young Timothy. Yan. So ang sinasabi po ni Paul dito, bilang bata siya, kaya niya pong maging good example. Kahit bata po siya. Kaya niyang mag-set na example. And sa panahon po natin ngayon, kagaya ni Timothy, ang laki po na influence ng mga kabataan din. Especially globally. Siguro nung mga panahon po natin, nung wala pang mga internet, ang hirap mag-impact globally, no? Kasi ang influence lang natin, mga tao sa paligid natin, mga nakakita sa atin. Pero right now, since yung technology talagang nandyan na, pwede po tayong maka-influence o magkaroon ng far-reaching impact globally through internet. Okay po. And with this topic po, I believe na isa po ito sa pinakamahirap i-model. Yung pagsasalita o yung how we speak. No? Every day, hindi lang every day, every time we open our lips, minomodel po natin yung pananalita natin. Lahat ng lumalabas sa bibig natin, nakikita po yan at naririnig ng mga tao sa paligid natin. Hindi lang po yun. Yung pinopost po natin is a way of speaking. Tama? Sa mga Facebook, sa Instagram, lahat po yun, sinasabi rin natin, kahit hindi binubukan ng bibig natin, galing pa rin sa atin yon. So, by our speech, nire-reveal po natin kung ano ba yung gusto natin, ano yung ayaw natin, ano yung mga plano natin sa buhay, ano yung ideas natin, ano yung mga gusto nating ipaalam sa mga tao. So, gamit po natin lagi ang ating pananalita. And actually po, maraming mga trabaho dito, ang ginagamit nila ay ang kanilang salita. Gagaya po ng mga preacher, mga pastors natin, mga teachers, kagaya sinabi kanina. Lahat po yun, gumagamit sila ng words. Ginagamit nila yung labi nila sa pagtuturo. Even sa yung mga uso ngayon, call center agent, lagi, diba? Labi or words yung ginagamit nila. And, sabi po, sa source na nabasa ko, average human speaks 18,000 to 25,000 words every day. Kayo po, nabilang yun na po ba kung ilang words kayo nakakapagsalita maghapon? Siyempre, magkaiba po tayo. No? Hindi ko alam kung totoo po yan. Sabi lang po yan sa source. Pero kung totoo po ito, makakabuo po tayo ng isang maliit na libro every day. So kung isusulat kayo mga sinasabi natin, no? Nobela sa dami ng sinasabi natin. So, every word we speak out from our lips is what we model. Okay? So, bakit po mahirap i-model ang speech natin? Kasi napakadali lang po magsalita. Lahat ng isipin mo, lahat ng nararamdaman mo, pwede mo agad-agad sabihin. At dahil doon, mas madaling magkamali. Yung mga nagmo-model po sa fashion show, di ba? Siyempre, pag magmo-model sila, bago sila lumabas, magrampa, ano pa ginagawa nila? Titingin muna sa salamin kung maayos. Pero po, pag minodel mo ang speech mo, wala nang isip-isip minsan. Agad-agad. Gutom ako.
naiinis ako. Ganun po, lalabas agad, automatic sa mga labi natin kung ano yung nararamdaman natin. So, ang hirap po i-model ang ating mga labi. Sige po, kung kayo po tatanungin, ano yung bukang bibig natin? Ano yung madalas nating sinasabi? Mga expressions natin. Sige po, tanungin niyo po yung katabi niyo. Ano yung mga madalas na lumalabas sa bibig niya o mga expressions niya? Sige, kausapin niyo po. Katabi niyo. Ayan. So, isang word lang po. Okay na po yan. Sige. Hulaan ko po, ha? Hulaan ko yung mga expressions niyo. Eh di wow. Meron mga... O kaya, kain tayo. Ayan, lagi naman sinasabi yon. Hay nako. Ayan. OMG. Ito, manarinig ko sa mga kabataan. Sheesh. Alam niyo ba yon mga nanay at tatay? Hindi. Hindi ko rin alam eh. Ano ba yung sheesh? Okay, I remember, I have this college friend. Korean siya. Madalas ko dati naalala ko sa kanya, madalas niyang sinasabi yung pangalan ni Jesus. Maya't maya naririnig ko siya, Jesus, Jesus. So tinanong ko siya bakit. Sabi niya, it's parang way of drinking or parang iniinom or kinakain niya yung pangalan ni Jesus. Parang siyang nauuhaw sa name ni Jesus. So parang nakita ko sa kanya talagang yung passion niya sa kanyang faith. And yung galing niyang magsalita na sobrang calm. So, nagkaroon sa akin ng impact yon, yung ganong ugali niya. Oh. So, tayo po, ano yung impact natin sa mga tao sa paligid natin sa ating pananalita? Saan tayo kilala on how we speak? Kilala ba tayong marites? Kilala ba tayong tahimik? Or hindi nagsasalita? So, saan tayo po kilala? Ang sabi po, sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. The tongue has the power of life and death, and those who love it. Ano daw yung love natin? Yung tongue. Those who love the tongue will eat its fruit. So, sino po dito mahilig magsalita? O loves to talk? Siyempre, iba dito talaga may gift na mahilig salita ng salita, no? Pero ang sabi po dito, will eat its fruit. So, ibig sabihin, lahat ng sinasabi natin, pwede nating kainin. Sabi nga nila, may kasibihan po, di ba, na baka kainin mo lang yung sinabi mo. Yan. So, mahirap po magsalita ng tapos para po hindi tayo, tawag dito, para maging maingat po tayo, wag po tayo magsalita ng tapos or ingatan po natin lahat ng sasabihin natin. Kasi baka kainin lang natin yung mga words na sinasabi natin. So if we love to talk, be careful po. Ang sabi po, words can condemn us. Kaya nga po, pag yung police nanguhuli, di ba? Nanguhuli sila. Sasabihin nila sa mga nanguhuli nila, you have the right to remain silent. Bakit? Kasi, anything you said can be used against you. So, lahat ng sasabihin mo ay pwedeng maging laban sa'yo. So, maging maingat sa pagsalita. Matthew 12:36-37, ang sabi po dito, I tell you that on the day of judgment, people will have to account for every careless word they speak. For by words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. So lahat po ng careless word na sasabihin natin po, ihuhusgahan po tayo doon. So how do we model our speech? Paano po natin minomodel ang speech natin? Or should we say, ganito na lang po, how are we not modeling our speech? I have more than 10 po nung pinag-aaralan ko to, ang dami po pala.
kung ways para hindi tayo nagmo-model ng maayos sa ating pananalita. Pero I only choose 5 as God speaks to me. So number 1, saying lies. Yan. Pagsisinungaling. Hindi po natin minomodel ng maganda sa mga tao or globally yung ating pananalita kung tayo po ay nagsisinungaling. Proverbs 6:16-19, there are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to Him. 7 po ito na detestable sa Panginoon. So hindi ko na po may mention lahat, pero 2 po dito yung babanggitin ko lang na related po sa lying, saying lies. Number 1 is yung lying tongue and a false witness who pours out lies. Ang sabi po dito, these are detestable to God. Hindi lang po galit si Lord dito. Detestable means kasuklam-suklam sa Panginoon itong mga bagay na ito. So kung tayo po hanggang ngayon, parang sanay tayo na nakakapagsinungaling, galit po ang Diyos sa mga taong sinungaling. Sabi po sa John 8:44, you belong to your father, the devil, not holding the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is liar and the father of lies. Ano daw yung native language ni devil? Lies. Yun po yung natural niya, magsinungaling. And siya yung father of lies. So when we speak, sino po yung tatay natin? Whenever we speak, sino po yung nagiging tatay natin? Okay. Of course, pag nagsisinungaling tayo, the devil. Pero as Christians, kailangan hindi na po, parang nasasaktan na tayo dapat. Being God of our Father, na hate ang lying, dapat same with us, galit din tayo sa pagsisinungaling. At pag nagagawa natin, dapat hindi na, naiinis din tayo. Naiinis din tayo. So don't use our lips in the habit of lying. This is not our native language. Choose who your father is. Choose who will you model. God or the devil. Okay. Number 2, medyo, titignan ko pa yung oras kasi overtime po ako kaninang umaga. No? So kaya medyo binibilisan ko po. Number 2, spreading gossip. Okay. Proverbs 11:13, sabi dito, a gossip betrays confidence, but a trustworthy person keeps a secret. Yan. I believe, Jake lang people, we hate gossip. Tama? Oh, amen. Oh, talaga, we hate gossip, ha? Hindi tayo sure dyan. Sabi po dito, gossip is an idle talk or rumor, especially about the personal or private affairs of others, regardless kung totoo ito o hindi. Ibig po sabihin, kasi minsan sabihin natin, totoo naman ah. Bakit? Di ba? Akala natin ang gossip, pag nagbabalita tayo ng hindi totoo. Pero ang sabi po, ang ibig sabihin ng gossip po ay pinag-uusapan natin yung personal or private lives ng ibang tao. Totoo man o hindi, pag pinag-uusapan natin, gossip po yun. Okay? Gossiping can somehow be fun, sabi nila. Masaya daw, parang nakaka-enjoy, parang nakaka-addict daw pag-usapan yung buhay ng ibang tao. Totoo ba po ba yun? O parang may mga nagre-react. Parang ang sarap pag-usapan ng buhay ng mga tao. Nagiging bored daw yung buhay pag walang ganun. Kasi parang minsan yun na yung merienda. Merienda natin, kwentuhan, kwentuhan sa buhay ng ibang tao. O kaya, we get proud na, ako unang nakaalam ng kwento, gusto ko ikalat kasi ako unang nakaalam, parang, hindi mo pa alam? Talaga? Sure ka? Ikakwento ko sa'yo. So, minsan parang proud pa tayo, na sa atin ang gagaling yung chismis. Pero totoo po, ang gossip po mahirap i-resist.
sino po sa atin na may nalaman ka, tapos tinry mong i-keep, isang araw nakalipas, talagang Lord. Aros, gusto mo lang, ang hirap hirap pigilan po talaga. Pero sino po sa atin ang dito naman na talaga namang hanggang mamatay ako, hanggang sa hukay, dadalhin ko yung secret na yon. So meron po ba kayo mga ganon? And thank you Lord sa mga ganon no, na ang galing po nilang magtago ng secret. Pero ang sabi po sa verse dyan, gossip betrays confidence. Ibig sabihin po, pag nag-share tayo, yung taong pinagkwentuhan natin, nawawala po yung confidence nila sa atin. Ang mahirap po, kung tayo mismo, ginasip natin yung sarili natin. Nangyayari po ba yon? Yes po. Minsan po, minsan lang ako mag-Facebook, pero minsan pagbasa ko lang, bukas ko ng Facebook, aba, ang dami ko nalalaman sa buhay ng mga tao. Kasi mismo sila, sinishare nila yung mga problema nila sa bahay. Hindi po magandang impact yon, lalo sa mga hindi Kristiyano po. Kasi bakit mo i-share yung problema dun sa isang tao o yung mismo asawa mo, kinukwento mo, pinopost mo sa social media, public pa yung mo. So lahat, anyone, kahit nasa kabilang mundo pa, makikita yung post natin. So mag-ingat po tayo sa mga pinopost natin. Kung ikaw po sa sarili mo, kilala mo na hirap kang magtago ng secret, or talagang ang hirap na hirap ka, ano pong gagawin natin? Huwag na tayong pumunta sa mga kumpul ng tao na nakikita natin. Nakita natin may nag-uusap sila. Parang mahaba yung tenga mo, hindi mo na na-control, pumunta ka na. Tapos kunyari dumaan ka lang. Tapos, ano yun? Ano daw? Ano? Ang hirap Pero kung ikaw mismo, alam mo na nagagamit mo yung labi mo, hindi mo kayang i-control yung labi mo, wag na. Wag ka nang pumunta doon. And kung may tao mismo na lumapit sa'yo na, uy sis, alam mo ba si ganito, itigil mo siya. Stop, ayoko. Hundiin po natin. Kasi po mahirap i-control yung labi Kaya, kontrolin na lang natin yung tenga natin. Don't listen sa mga gossip. Kaya po? Kaya. Kaya ba natin? Kaya. Bakit? Kasi gossip should not be part of our speech po. Kasi gossip hurts people, hurts our neighbors, divide friendships, and it damages reputation and relationship. So, kung ayaw po natin na mawala yung confidence sa mga tao sa atin, lalo po kung sinishare natin yung faith natin sa kanila, paano sila maniniwala sa faith na gusto nating i-share kung kilala nila tayo as Marites? So stop spreading gossip. This is not for Christians. Number 3, speaking curses, filthy language instead of blessings. Words are powerful. Diba? Sabi po natin, sobrang powerful po ng salita. Sabi po dito, it can give life or death. So it's either mag-encourage ka or you will devastate a person. Sabi sa Romans 12:14, if people mistreat or malign you, bless them. Always speak blessings, not curses. Okay. Always speak blessings. Dapat lumalabas sa mga labi natin, blessings, hindi po curses. Pero po, ano mas madalas na lumalabas sa bibig natin? Blessing or curses? Pag meron po nagmura sa inyo, minura ka, ang sasabihin mo, God bless you? Or bumurahin mo rin? Oh, God bless you po, yan po. Yun po yung natural reaction ng tao. Siyempre, pag minura siya, mo rin. Gaganon, di ba? Natural. Siyempre, minura ka. Bihira po yung minura ka, sasabihin mo, God bless you po.
Siyempre, bihira po yun. Siyempre, tao rin po tayo. Pero, every bad words we say, we speak curse. Alam niyo po ba yon? Lahat ng mga bad words, baka akala po ng iba dito, special mga kabataan, uy, ang sarap lang sabihin kasi uso, mga napapanood ko. Diba? Akala nila okay lang yun. Pero lahat po ng bad words are cursing. Nangka-curse po tayo. Ano po ba ibig sabihin ng curse? Is curse an appeal to some supernatural power to inflict evil to someone. An appeal to some supernatural power to inflict evil to someone. Gusto po ba natin yun? Mag-inflict ng evil to someone? Kung gusto nyo, magmura po kayo. Yun po yung ibig sabihin nito. Yung salitang PI, kung alam ko may nagsasalita pa nito sa atin, no? Pero curse po ito. Blank ina po. Yung ina, sabihin po, ang kine-curse natin, hindi yung kausap natin na sinabihan natin. Sino pong kine-curse natin? Lahat ng nanay. Kaya maraming nanay minsan nahihirapan dahil sa words na yon kasi natatransfer po yung curse na yon sa mga nanay. So stop saying those words. Hindi po maganda. The Lord is telling us, stop cursing. Hindi po cool sa mga kabataan, no? Yung mga naririnig natin, sa mga napapanood natin, yung F word, hindi po nakakatawa yon. Yung mga shh na word, ayan. Minsan naririnig ko, no, bata, akala nila tama. Akala nila okay lang kasi marami silang naririnig, no? Ay, di ko masabi nga ang hirap. Pero sila, uy, ang sarap pakinggan, ang cool. O sila na rin, sinasabi nila, pero curse po lahat ng yon. Iwasan po natin magsalita ng mga ganitong bagay. Hindi po ito cool. Ang sabi po sa Ephesians 5:3-4, but among you, there must not be even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or curse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. So, imbes na ito yung mga sasabihin natin, thanksgiving dapat ang lumabas sa ating mga labi. Praises to the Lord. Dapat po ang lumalabas sa ating mga labi, hindi po cursing. Wala po akong pinapatamaan dito ng mga hindi ko po alam kung nagmumura kayo, baka sabihin nyo, siguro narinig ako na magmura ni Sister Esther, kaya hindi po. These are coming from the Lord po. So nakakalungkot lang na hanggang ngayon, although sabihin mo nakasanayan na kasi, pero nakakalungkot na hanggang ngayon, may maririnig pa rin tayong mga Christians na hindi kayang kontrolin na magmumura pa rin. Ang sabi po sa verse, we are God's holy people. Our God is a holy God. Our lips should be holy. Banal dapat lahat ng sinasabi natin. Pero syempre, mahirap po yun. Pero at least yung cursing po, itigil na po natin yon. Kung nahihirapan po tayo, seek for God's help. Ano pa po? Minsan, ganito po May naririnig din ako, Christian po ito, no? Kunyari, may nakita siyang cute na bata. Pagkakita niya sa bata, oh, yung cute naman. Anong kasunod na salita? Ang cute naman, pera usog. Yan. Pera usog. Ano po dapat na sasabihin natin? Dapat, ang cute nung bata. God bless you. Ganun po dapat. Ang mga lumalabas sa ating mga labi bilang binomodel natin yung mga pananalita natin. Isa po, yung mga bata sa kalsada. Kunyari, nagko-commute kayo. Sa Cubao, let's say, napadaan ka, ang daming bata doon, diba? Yung mga nanghihingi. Anong sasabihin natin? Anong lumalabas sa bibig natin? Imbes of blessing. Imbes na blessing yung sinasabi natin. O prayer. Sasabihin natin, lintik ng mga bata ito. Ang dami-dami, nagkalat, magsiuwi nga kayo. Ganyan. Naririnig pa ng mga katabi natin. Paano tayo makakapagbigay ng impact sa mga tao kung ang sinasabi ng bibig natin ay hindi magaganda? No?
dapat mag-whisper tayo ng prayer sa mga batang to na nakikita natin, imbes na magsabi tayo ng hindi magaganda. Let us learn to speak blessing to people. As much as marami tayong alam na bad words, dapat mas marami tayong alam na words to bless the people. No? Hindi lang po bukang bibig na God bless you, kundi really declaring the blessing of the Lord to people around us. Kahit na ano makita nyo sa paligid nyo, negative man yan, na naglalakad ka, grabing traffic naman to, di ba? Papamura ka sa traffic. Kundi, Lord, sana po, maging maayos yung traffic. Ganun po, imbes na magsalita tayo ng hindi maganda, blessing po dapat ang lumalabas sa ating mga labi. Kumusta naman yung, sige po. Sige nga po, i-practice natin. Speak or declare blessing sa mga katabi nyo. Anything po. God bless you. God give you, protects you. Sige po. Practice nyo po. Amen. Kumusta naman yung pinopost natin? Sige po, okay na po yan. Kumusta naman po yung mga pinopost natin sa ating mga Facebook o mga comment natin? Blessing ba o cursing yung mga sinishare natin? Blessing po dapat. Kung gusto natin magkaroon ng impact globally, ikalat po natin ang words of blessing, pagpapala sa mga tao. Pag may nakita kayo na nag-post ng hindi maganda o may sakit, speak blessing. Minsan, may pinost na nga na hindi maganda. Ayan kasi, may mga ganun po. Diba? Imbes na mag-speak tayo ng blessing, cursing po, or hindi magaganda yung mga sinasabi natin. Okay. Number 4, spreading pessimism. Pessimism po is a personal trait in which someone has a more negative view of life. Ito po yung mga taong negative, nega. Ang nega mo naman. Nag-spread po tayo ng negativity. Madalas po ba nakakarinig kayo ng mga salitang, ang hirap-hirap naman ng buhay? Ano po sagot nyo? Pag meron pong nagsabi sa inyo o kaya may narinig kayo sa iba, ang hirap-hirap ng buhay, ano pong mga dalas sagot po natin? Oo nga, grabe, ang hirap talaga ng buhay. Sumasang-ayon tayo, no? Pero as Christians, tama po ba? Bilang mga Kristiyano, ang hirap po ba ng buhay natin? Hindi po. With Jesus, hindi po mahirap ang buhay. Sa kanila po, without Jesus in your life, mahirap po. Pero sa atin, dapat hindi po tayo nag-a-agree. Amen? Although mahirap talaga, di ba mahirap ang buhay, sabi nga, di ba? Hindi naman lahat lagi. Pero dito po tayo para makadagdag pa na mag-a-agree tayo. But instead, give hope. Yan. Yung message ni Brother Nats last Sunday, no? Give hope. Mag-input tayo ng pag-asa sa kanila. Because we have a living God na alam yung sitwasyon nila, alam yung sitwasyon natin, na very much willing para makinig at tumulong sa atin. So, pag may naririnig po tayong nega sa paligid natin, ipakilala po natin si Jesus. Ipakita natin how good our God is. John 16:33, I have told you these things so that in me you have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Yung mga ganito po, yung pwede natin i-share sa mga may problema sa buhay, hirap na sa buhay. Sabi po, negativity is simply devil's language spoken by those who have the devil's perspective. Ibig sabihin po, ang nagsasalita ng negative, language daw po yun ng devil na yung tao may perspective din ni devil. Kaya negative yung pumapasok sa kanya. But as Christians, dapat po, ang language natin, hindi po negative. Ano po? Faith. Faith po. Pagtitiwala sa Diyos. God's children never speaks negativity. Hindi po. Dapat po, faith.
pag-asa sa Diyos ang sinasabi ng mga labi natin. Kahit may mga problema, isi-share pa rin natin the goodness of God, na nandyan po siya, tutulungan niya po tayo. Hindi po tayo nag-iisa. Because we know the promises of God. Alam po natin yung Bible. Alam po natin yung mga nilalaman ng Bible. So kahit may negative po, if you know the Bible, alam mo yung mga promises ni Lord, hindi ka po makakaramdam ng negative. Kundi ikaw po ang mag-share ng positive sa mga tao. Okay. Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. It may benefit those who listen. Anong naririnig sa atin? Ang sabi po dito, what is helpful for building others up according to their needs. Ito po dapat yung naririnig sa atin kung ano yung makakatulong salita sa kanila ng mga salita. How we build others up. Hindi maririnig sa mga Kristiyano na ang hirap ng buhay, no? Wala, hanggang dito na lang yung buhay ko. Dapat hindi po ganun, ano? O kaya, wala na akong pag-asang gumaling. Meron po ba kayong nakumusta na Christian? O kumusta ka na? Ito, ganun pa rin. No, hindi po dapat ganun. Pag tinanong mo ang Christian, kumusta ka? Praise the Lord. At malakas ako, praise the Lord sa provision. Yung lips po natin, gamitin natin, i-declare natin kung gaano kabuti ang ating Diyos. Okay. Kung hindi man negative yung sinasabi natin sa sarili natin, minsan nakakapagsabi rin po tayo ng negative sa isang tao. No po? Kunyari po, may nag-post ng video, nagjo-jogging, tinatry mag-exercise. Isang sample lang po ito. No? Pagko-comment tayo, no, wala ka ng pag-asa, pumayat. Oh. Negative. Yung tao, hirap na hirap, nag-e-effort para lang pumayat, pero negative yung sasabihin natin. O kaya nag-post ng verse, no? Mga verses sa Bible. May kaibigan ka na nag-post ng verse, tapos nakita mo, tinatry niyang baguhin yung image niya. Kunyari, image niya is basta negative. Tinatry niyang baguhin. Pero ikaw, bino-brought up mo, magko-comment ka, mamaya lang, meron ka na namang ibang chicks. Parang tinatry na magbago ng isang tao, pero bino-brought up mo pa rin yung mga dati niyang hindi magagandang ugali. So mag-ingat po tayo. Dapat we encourage the person. Nakakatulong yung labi natin sa tao, hindi para i-down yung tao. Okay? So how are we building others up? Kung puro negative po yung sinasabi natin. O napapansin natin si kanila. Kung hindi rin lang maganda yung lalabas sa labi natin, itikom na lang natin ang ating bibig. Kung walang lalabas na maganda dyan, keep your mouth shut. Baka ito po yung best way of modeling our lips, our speech. Tumahimik. Mahirap kontrolin, pero try nyo po. Pag may kaaway kayo, pag may isang kaaway kayo, silent. I-practice po natin. Staying silent is one way of modeling our speech. And last na po, snappy tongue, number 5. Snappy po, ni-research ko po ito. Ang ibig sabihin is irritable, short-tempered, grumpy, or snappy, parang mabilis. Fast, quick. Yan. Our tone is very important on how we model our speech. Yung tono po. Minsan po, there are times when the choice of our words are correct, pero yung tone, iba. Kunyari po, salamat. Yan, di ba? Ang ganda ng word, salamat. Pero pag sinabing salamat, ha?
Di ba? Parang iba na yung tono. Parang sarcastic na yung dating. Hindi na siya nagte-thank you. Parang sarcastic na dapat nagte-thank you ka pero hindi mo sabi. Parang mga ganun po, no? So ano ba, sino po dito medyo hindi naman talaga siya hindi naman talaga galit, pero mataas lang talaga yung boses niya. Akala pagkakamalang galit. Meron bang ganon? O, marami pong ganon sa atin, Yeah. Pero hindi naman po, may mga ganun po na natural lang. Ay, intindihin na lang po natin, Huwag naman po tayong galit. Lagi natin pinagkakamalang galit yung tao. Natural lang naman sa kanya yon. Yung pinag-uusapan natin, yung talagang high pitch po yung tone niya. Sige po. Ang sabi po sa James 1:19-20, "Know this, my beloved brothers. Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. For the anger of man does not produce the righteousness of God." So, quick to hear, slow to speak. Yan. Kailangan medyo gentle po. Para po, ma-model po natin yung speech natin, matutunan po natin magsalita ng mahinahon. Ang Jake lang people po, mahinahong magsalita. May grace magsalita ang Jake lang people. Amen. Proverbs 15:1 and 18. "A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. A hot-tempered man stirs up strife, but he who is slow to anger quiets contention." Sa conversation po, pag may isang tumaas na yung boses, alam ko na share na to minsan, naalala ko, may nag-share nito tinaas yung boses, yung sasagot, mas mataas yung boses, tapos pataasan ng boses, parang nagbibirita lang, parang kumakanta. Pagalingan ng birit. So, ganun po madalas, no? Siyempre, tinaasan ka ng boses di mas mataas din yung boses ko. Pero ang sabi po dito sa binasa natin, soft answer turns away wrath. Subukan nyo pong, pag may tumaas ang boses, subukan yung wag pantayan. Subukan nyo pong sumagot ng mahinahon. Ano po magiging reaction nung unang nagtaas ang boses? Sabi po sa verse, turns away wrath. Soft answer turns away wrath. Mahihimas-masan yung tao. Kasi sumigaw ka, tapos sumagot ng soft answer, syempre, mahihimas-masan ka. So, let us learn to speak gentle po. Mahinahon magsalita. Meron po ako isang sample. Yung pamangkin ko po, si Jasper, anak ni Emma. Meron po siyang naging expression, na naging expression po namin sa buong bahay po. For ilang months na po. Ang sabi niya po, pag tumaas na yung tono ng mami at daddy niya, sasabihin niya, galit ka. Tapos lagi po namin naririnig yung, pag tumaas, galit ka, papa. So, dahil lagi namin naririnig yon, lahat na po kami, pag tumaas ang boses ng isa, galit ka. Ganun po. Kaya nare-remind po kami na pag medyo tumaas na yung boses, yun po yung nagiging respond namin, galit ka. So, importante po ang tone sa pakikipag-usap on how we model our speech. Napaka-importante po. Ingatan po natin yung tone ng ating pananalita. Okay. Always choose to speak with soft tone to anyone. Kahit kanino po. Especially po sa mga loved ones natin. Minsan, sila pa yung mas madalas natin na kasi comfortable na tayong kausap sila Kaya parang okay lang kahit mataas yung tono ko. Pero very important po na lahat ng tao po, matuto po tayong maging gentle. The Lord is telling us right now, learn to speak with grace, with gentleness. Be careful with your tone. And kung hindi ka sanay, practice. Sige nga po, i-practice nyo nga.
I-practice nyo makipag-usap ng gentle. Ang hirap. Pero, church, by the grace of God and by the help of the Holy Spirit, we can model our speech po. Kaya po nating maging mahinahon sa pananalita. Amen. Amen. Sige po. Conclusion na po tayo. Medyo napabilis ko ngayon. Katulad po ng sinabi ko kanina, mahirap i-model yung speech. Sabi po sa James 2:3-10, dahil mahaba na yung time natin, babasahin ko na po ito. Kapag nilalagyan natin ng reda ang bibig ng kabayo, napapasunod at napapunta natin ito kahit saan natin gusto. O kaya isipin nyo ang barko. Ang laki nun at kailangan ng malakas na hangin para itulak yon. Pero nakokontrol yon ng isang napakaliit na timon. Kaya napapapunta ng kapitan ang barko kahit saan niya gusto. So, ganun din ang dila. Maliit ito pero sobrang magyabang. Isipin nyo na lang kung gaano kalaking gubat ang kayang sunugin ng maliit na apoy. Para ding apoy ang dila. Isang mundo na puno ng kasamaan na nasa katawan natin. Dinudumihan nito ang buo nating pagkatao. Galing sa impyerno ang apoy ito ay sinusunog at sinusunog nito ang buong buhay natin. Kaya kayang paamuhin at napaamo na ng mga tao ang lahat ng mga mabangis na hayop, mga ibon, mga hayop na gumagapang at mga isda. Pero wala pang nakapagpapaamo sa dila. Masama ito at di makontrol puno ng nakamamatay na lason. Ginagamit ito para magpasalamat sa ating Panginoon at Ama, tapos ginagamit din ito para sumpain ang ibang tao na kinreate ng kagaya ng Diyos. Sa isang bibig lang nanggagaling ang pagpapasalamat at pagsumpa. Grabe mga kapatid, hindi dapat ganyan. Grabe po yung dila, no? Saan po hinanlintulad yung dila? Sa reda, yung sa ng kabayo, tsaka sa timon ng barko. And apoy. Yeah? Kita natin kung gaano ka-powerful, no? Pwede siyang mag-destroy ng tao, ng buhay. Yung mga bata po natin minsan, yung mga masasamang nasasabi natin sa kanila, ang laki po ng impact ng pagtanda nila. Minsan, kung bakit sila ganyan, ngayong malalaki na sila, dahil meron tayong sinabi na salita nung bata pa sila, nadala-dala nila hanggang paglaki. Ganun po kalakas ang impact ng mga labi natin. Kaya mag-ingat po tayo, sobrang powerful po nito at nakakatakot. Sabi nga, lason. Lason yung kaya ibigay ng mga labi. Ay sabi doon, wala pang nakakapagpaamo sa dila. Mahirap. Yung mga hayop pwedeng paamuhin, pero ang dila mahirap. Kaya wag natin balewalain yung pananalita po natin. Mag-ingat po tayo sa mga salita na bibitawan natin. But sabi po, wala pong nakakapagpaamo sa dila. Pero, words can be brought under control by the help of the Holy Spirit if you have Jesus Christ in your heart. Kaya po, kasi we have Jesus in our hearts. Sabi po sa verse kanina, wala pang nakapagpaamo, no? Pero yung kutsero at saka yung captain, nakokontrol nila. Di ba? Yung sa kabayo at saka sa barko. Sa atin po, mahirap man kontrolin, but we have the Holy Spirit. Siya po yung binigay na helper sa atin, ng ating Panginoon. We cannot control our speech on our own. Kung tayo lang, sige na lang. Kung ano yung nararamdaman natin, ilalabas natin. Pero because we have Jesus Christ as our Lord and Savior, hindi na tayo kailanman nag-isa. Naramdaman niyo po ba yon? Nung naging Christian na tayo, hindi ka na nag-iisa. Lagi kang may katuwang. So kung mahirap mang kontrolin ang labi, we have the Holy Spirit. We have our helper. John 14:26, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all that
things and bring to your remembrance all that I have said. That I have said to you. Let's make a choice po, no? Submit our lips, our mouth, our speech to God. Seek God for help. Mahirap man, totoo, pero pray po. Use our lips din. Labi rin po natin makakatulong sa atin. Seek God. Pray to God na tulungan tayo. Speech is a heart issue. Heart issue po ang pananalita. Sabi po sa Matthew 15:17-18, di ba anumang pumupasok sa bibig ay napupunta sa tiyan at dinudumi pagkatapos. Pero ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at ito ang nagpaparumi sa tao. It's not what we eat that defiles us. Hindi nagpaparumi sa atin yung mga kinakain natin. Ang nagpaparumi sa atin yung mga sinasabi natin na nanggagaling sa puso. Sabi dun sa verse kanina, para ding apoy ang dila. Sabi, di ba? Isang mundo na puno ng kasamaan ang nasa katawan natin. Pero mo yun, sabi doon, isang mundo na puno ng kasamaan ang nasa katawan natin. Nasaan yun? Saang parte ng katawan? Dila po. Dinudumihan nito ang buo nating pagkatao. Pero saan nanggagaling yon? Sa puso. Kaya, so ano ba yung laman ng puso natin? Ano po yung laman ng puso natin? As Christian, dapat ang laman ng puso natin ay salita ng Diyos. Kung ang laman ng puso mo ay salita ng Diyos, mga pangako ng Diyos, kabutihan ng Diyos, ano dapat lalabas sa mga labi natin? Kabutihan ng Diyos. Pasasalamat, praise. Praise to our God. Praise to His goodness. Yun po dapat ang lumalabas sa ating mga puso. Kaya check our hearts. Isipin nyo, pag mulay-mulayan nyo po, ano yung lumalabas sa mga labi ko? Galing po sa puso yon. Kaya ano po laman ng puso natin? Let us continue to saturate or soak our hearts with the Word of God so that the words of our mouth reflects His Word, His love, His promises. Okay. Kung hindi man po, ask God. Si Lord naman po yung kayang mag-transform ng puso natin. Hindi po natin kayang baguhin yung puso natin. Si Lord lang po. So how are we then make a positive impact to the world through our speech? Sa person man o sa post man natin, sa comment man natin, we model in speech by stop lying, stop gossiping, stop spreading negativity, stop cursing, instead speak blessing, choosing a soft tone sa speech natin. And with the help of the Holy Spirit and the Word of God, we can and we will be able to model our speech. Let me end po this message by speaking or uttering a blessing to all of us po. May the God guards our heart, bless our lips, that every word that comes out of it will speak blessing, encouragement, and life to people as we impact the people around us. God bless us po. Yes. Negative na sasabihin ko. Mag-struggle yata ang buong Jake Lam sa sa sermon na ito. Mula muna sa mga pastor yan. Sa mga leaders muna bago sa inyo. Anyway, may pag-asa. Okay. Katulong po natin ng banal na spirito. Kaya next time, pag parang hindi maganda, sabihin mo na lang, patsyunta ka. Wala lang, tanong niyo na lang yung mga Ilonggo. Ilonggo ba yun? Anyway, may isa po kaming superintendent sa district po, si Pastor Edmond, kilala niyo siya, di ba?
Isa sa mga bata-bata naming superintendent. Pag nag-bibisita iglesia po kami, nasa kalye po. Nasa harap yan lagi kasi parang siya yung navigator ng driver. Tapos babiyahe kami, ganyan-ganyan. Tapos parang minsan may mga tumatawid bigla, naiinis yun, parang naiinis siya. Tapos biglang may magkakat na mga motor, bisikleta, naku, mga muntik-muntika na. Tapos biglang pagbiyaheng gano'n, nakausad na, no? Pero minsan mata-traffic. So minsan makakatapat namin yung at fault na mga sasakyan or driver, whatever na po. Tapos sasabihin, mumurahin kita. Pagdating ulit-ulitin kong mumurahin kita, gaganon yun, magde-declare yun. Tapos pagtapat na, hindi naman bubuksan yung bintana, sasabihin niya, minumura kita, paulit-ulit, minumura kita. God bless you, God bless you. Gano'n siya. Di ba? Actually, nagpapatawa lang yun. Pero sa totoong buhay, minsan talagang nabibigla. Ayan, yung mga snappy words na po. Natatawa na lang tuloy kami lahat. Hindi naman kasi hindi naman talaga seryoso niya ang sinasabi yun. Pero sa totoong buhay, marami tayong kailangan ikumpisal sa Panginoon. Pag inanalyze po natin for the past days and weeks, I'm sure may pinagchismisan po tayo. Tama po ba yan? I'm sure may siniraan po tayo. Kinakausap ko yung sarili ko, may siniraan tayong tao. Yung nag-dinner out po kami dahil birthday ni Monique, may napagchismisan kami isang tao May God forgive us today. Naalala lang ko naman kanina. I'm sure meron po tayong pabalang na sinagot. I'm sure meron din tayong hindi sinagot. Hindi sinagot kasi galit tayo. Meron din po tayong mga in-slander. Baka yung asawa natin, paulit-ulit na yun ang tawag natin sa kanya. Ikaw na kasi, chismosa ka kasi, gastos mo kasi. Yung parang paulit-ulit ho na mga pag-label natin sa ating mga asawa, sa ating mga anak. I'm sure meron pong gano'n na hindi tayo minsan aware, hindi na tayo na-check na po sa mga apo natin kung paano natin panggigilan, tapos kung ano-ano yung mga salitang sinasabi natin sa kanila. We need to ask the Lord's forgiveness. Kailangan po natin humihin ng tawad sa Panginoon. This is not a joke. And revelation po talaga yung salita na yun. If we got it, no? Yung pagkatao mo, makikita dito. Ang pagkatao ng isang tao, nasa bibig. Ay ko, lalagay ko nga yung globe dito sa bibig ko para lagi kong maalala Can we all stand together po? Ang gagawin natin, magkukumpisal po tayo sa Panginoon. Hingi tayo ng tawad, lalo na kung ipaparemind ng Banal na Espiritu sa iyo yung taong yon na siniraan mo, yung chinismis mo, yung lagi mong ginajudge na tao, yung laging, basta, alam niyo na po yun, yung pinagmamalisyahan mo lagi, yung lagi, yung binibigyan mo ng sumpa, yung talagang sinusumpa mo siya, ganon. Let's just allow the Holy Spirit to minister to us. After 1 minute, let Him reveal to you the faces, the names of these people. And then we ask forgiveness together. Sige pa, we can start confessing, admitting sa Panginoon, and magpalinis po tayo. Papatawarin tayo ng Panginoon dun sa mga... Kailangan po kasi natin i-renounce. Kailangan po i-renounce para po yung mga sumpang yun na hindi mangyari sa atin. Babalik po kasi yun sa atin. Boomerang po yung mga masasamang yun. Babalik po sa atin. So, i-renounce po natin lahat yung mga bagay na yun. Right now po. Father, continue to ask
everything. You know, ano ba sa aming bibig, sakla naman sa bibig ko, Panginoon. Sometimes I judge people, oh God. Sometimes I gossip about them, Lord. Dinadaan sa tawa, pero nang insulto, Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord God. Lord Jesus, forgive, Lord. Help us, Lord. Help me, God. Forgive me, Lord, kung ganun ba tingin ko, Panginoon, sa mga leaders, sa compassion, Panginoon, sa staff, oh Lord Jesus, sa council, Panginoon, sa leaders of the church, oh God, sa mga kaibigan, Panginoon Diyos, sa pamilya, Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord God. Lord, thank you. Thank you for revealing these things to me today, Lord, and forgive us, Lord. Forgive us, oh God. We declare blessing upon them, oh Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Patawad, Panginoon, kung kami po'y naging kasangkapan para ibang tao ay bumagsak, ibang tao ay ma-discourage, ibang tao ay matisod dahil sa aming mga sinasabi. Naririnig man nila o hindi, pero naririnig mo po itong lahat, Panginoon. So we are accountable to you, God, above all. Sa lahat ho ng aming sinasambit na hindi niyo po kinalulugdan, patawad po, Panginoon Diyos. Sincerely, Lord. Sincerely, O God. We ask for cleansing and forgiveness, Lord. Set a watch over our lips, Lord. Guard our mouth, O God. Guard our mouth, Lord. Mapalitan po ito ng mga salitang maayos, mabubuti. Whatever things are lovely, honorable, true, and right, O God, praiseworthy. Yun po yung isipin namin, yun yung ilagay namin sa aming puso, at yun yung lalabas sa aming bibig. We declare that, Lord. And thank you because ang galing mo pong Panginoon na you have been patient with us. Sobrang patient mo po sa amin. And thank you, Lord, for changing us from glory to glory. Thank you, Lord, for everything that you will do, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise God. You may be seated po. Ang isa po sa ating gagawin ngayon ay hindi negative, hindi naway ang mga pastor po ay hindi nyo ginagawang tanghalian at pinag-uusapan negatively. Maganda kung positive, di ba? Natuwa po kayo sa sermon, na-bless po kayo, maganda po yun. So itutuloy ho natin yan as we give our appreciation